Sa iba pang balita, hindi po kumbinsido ang Armed Forces of the Philippines o AFP na sumailalim sa pagsasanay ng mga local terrorist group ang mag-amang nasa likod po ng Bondi Beach shooting sa Australia. Git ng militar, wala nang kakayahan ng mga teroristang grupo na maglunsad ng operasyon o magbigay ng training. Detalye sa report ni Mar Gabriel. Duda ang Armed Forces of the Philippines sa mga espekulasyon na sumailalim sa training ng mga lokal na terorista sa Mindanao ang mag-amang Indian-Australian citizen na nasa likod ng mass shooting sa Bondi Beach sa Sydney, Australia, kung saan 16 ang namatay, kabilang ang isa sa mga sospek. You know how the military works. Kung may military training or anything, dapat hindi naghihiwalay yan, dapat may backup palagi yan, dapat supporting each other. Dapat they have a good cover. Sa report ng Bureau of Immigration, 28 araw na malagi sa bansa ang mag-amang Sajid at Navid Akram. November 1 sila dumating sa bansa at nagtungo sa Davao at tuluyang umalis noong November 28 patungo sa Sydney, Australia. Ayon sa AFP, hindi sapat ang isang buwan para sa isang military training. Training cannot be acquired in just 30 days if you would like. Especially if you are to undergo marksmanship, no? Kung basic use of firearms, I think being a gun club owner, gun club member, and legally owning guns, siguro naman you know how to shoot. Ayon pa sa AFP, mahina at wala na raw kakayahan na maglunsad ng operasyon at magbigay ng training ang mga lokal na terorista sa bansa. Mula raw sa 1,200 miyembro noong 2016, nasa 50 na lang ang natitirang puwersa ng mga teroristang grupo sa Mindanao. 10 amir o lider ng mga teroristang grupo na rin ang napatay ng militar. Pinakahuling napatay nitong December 7 ang leader ng D.I. Hassan Group na si Muhammad Usman Sulaiman. Nagresulta yan sa leadership vacuum at tuluyang paghina ng mga teroristang grupo. Katunayan, patuloy daw ang paganda ng security situation sa Central at sa Western Mindanao. No, sa Basilan is ASG free na po. Ang Sulu po ay bukas na rin sa turismo. Meron na tayong renewed economic activity sa Hulo at sa ibang areas, no. So kung talagang may active terrorist networks na sinasabi, hindi po mangyayari, no, ang normalisasyon at ng pamumuhay at pagbubukas ng turismo sa mga lugar na to. Ang liderato ng Philippine National Police, ipinag-utos na rin ang malalimang investigasyon sa pagbisita sa bansa ng mag-amang sospek. Kasama sa mga binibiripika ng otoridad ang mga lugar na kanilang pinuntahan, mga taong nakasalamuha at ang mga lugar na tinuluyan. Mahalaga raw ito para makabuo ng malinaw na larawan ng kanilang mga aktibidad sa Pilipinas. Patuloy naman daw ang kooperasyon ng PNP at ng AFP sa Australian authorities upang maresolba ang kaso at mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Let's look at what really transpired, and of course let's assure that there's accountability and there's justice for the victims, and how the Armed Forces of the Philippines and the Philippines in general can help in this. We are very open, sir, to collaborate with our international partners. Bagaman walang natatanggap na seryosong banta, mas pinaigting na ng law enforcement agencies ang seguridad sa mga tourist destinations sa bansa para masiguro ang kaligtasan ng mga turista at ng mga lokal na mamamayan. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.